Hello, mayong hapon sa tanan, especially sa ato ang mga igsoon nga mga Romanista, no? Um, o sa mga SDA, anak ko ay challenge or pangutana o reflection para sa mga pari sa Roman religion. Oh. Kay nagsulti manggod ta nga nagsulti manggod mo nga kaning patunayan sa mga pastor ang connection nato sa mga apostoles. Karon ato mo kung makita nga ang kaning manggod nga argument similar kaayo nga makita nato sa Lucas 3 o sa Juan 6 bahin sa connection. Mao pod nga argumento ang gigamit sa mga Hudiyo sa pagpamukha kang Kristo o kang Juan nga didto gid sila napunik kang Abraham. Mao pod nga argumento ang gigamit sa mga Katoliko nga ang ilahang gusto mahitabo nga naa sila'y connection didto sa mga apostoles didto sa Roma. First nga punto is ang sa Lucas 3 bersikulo 8 ang nagiingon diri, busa managhatag kamo og mga bunga nga tapos sa paghinulsol og dili kamo magsugod pag-ingon sa inyong kaugalingon gipakaamahan namo si Abraham kay nagaingon ako kaninyo nga ang Dios arang makapatindog og mga anak kang Abraham niining mga bato. So para kang Juan dili nga magsalig sa ilang pagkaamahan kay ang Ginoo pwede na niya ilisan pinaagi lang sa mga bato. Sa binuhatan gid na magbase. Mao pod ang gisulti ni Kristo sa Juan 8 unsay gisulti nila na nagpanubag sila og na nag-ingon kaniya ang among amahan mauman si Abraham. Si Jesus miingon kanila, kung mga anak pa kamo ni Abraham, buhaton unta ninyo ang mga buhat ni Abraham. Apan karon na nagpaninguha kamo sa pagpatay kanako, sa ato pa ang basihan ni Kristo gyapon dili ang koneksyon ni Abraham sa dugo. Gidinay man ganit niya iyang relasyon ni Maria ganin og sa iyang mga igsoon ganin ingon siya kinsa man ako mga igsoon kinsa akong inahan. Gitudlo niya ang katunag tuman sa iyang sugo. Spiritual ang koneksyon, binuhatan, dili physical connection, no? Kay ang Katoliko man gud magsulti nga didto gid sila nabase sa mga apostoles. Unya ang kay Kristo ang gisulti po niya didto dili kundi pinaagi sa binuhatan. Unya nagsulti man sila nga gipatay man ko ninyo. Ginapatay gusto man ninyo kupatyon. Mao gyapon sa Juan 16 atong basahon. Kay ang Katoliko baya nga reliyon ang daghan kay gipang patay. Wala lain Kristiyano nga reliyon kundi ang inyuhang pundok. Daro. Papagulaon kamo sa ilang mga sinagoga ug moabot ang takna nga bisan kinsa nga magapatay kaninyo maghuna-huna nga siya nagahatag sa pag-alagad sa Dios. Mo ning gibuhat sa Katoliko sa inyong Roman Catholic Inquisition. Dako kay mog sala, dagan mo gipang patay. Mga Waldenses ug mga Albigenses sa Galileo yung gipatay. Kunya mag-angkon mga Christian mo, ang inyong binuhatan mo extant Christian is iya sa yawa. So ayaw mo pag-claim nga gikan mo sa apostoles. Kaya mga apostoles wala nagbuhat og inquisition, wala nagbuhat og auto da fe para magpatay. Nya kanang claim ninyo nga moingon mga gikan mo sa apostoles, that is wrong. Kay nga naman wala boy connection sa mga apostoles. Si Ignatius of Antioch nga gisulti ninyo nga gikan sa mga apostoles, dili siya apostoles in the first place. Ug wala po siya nagsulti og doktrina og apostolic succession. Kinsa pa niyang gisulti nga gikan mo sa mga apostoles nga linya. Ang pagkahumando ni Peter kuno si Cletus. Sayop na siya kay ngano man napoy anak Cletus, no? O kanang Cletus o anak Cletus wala na sa Biblia. Ang gisulti sa Biblia ay si Linus nga nasa 2 Timothy 4 o kana pod si Linus nag-claim ang inyong Catholic Encyclopedia nga dili mo sure kung mo ba na nga Linus ang nasa Bible. So dira pa lang daan wasak na inyong claim nga gikan mo sa apostoles. Wala mo'y apostolic connection in the first place, no? Kay kumusulti mo na mo'y apostolic connection dili pod mabasa sa writing sa mga apostoles nga nag-institute ang mga apostoles og isa ka leader nga mo'y mudumala nila. Asa man mabasa nga
ang mga apostoles nagtugot og papasi nga mugimo. Kanang papasi ninyo nga institusyon wala na sa Bible. Walay mabasa sa mga church councils gikan sa Council of Nicaea down to Second Council of Nicaea nga ang papasi gitagaan og authority nga magdumala sa tarang nga Kristendom. Inyo ra na sa Roma. Wala na siya sa Kristendom. Si Stephen the First ug si Leo the First, ang duha ka bishop sa Rome, girebuke si Stephen the First, girebuke gibadlong ni Cyprian of Carthage kay gusto niya iyag yung tumanon nga desisyon bahin sa pagbautismo sa mga heretics kay lagi na siya sa Roma, na siya katungod, gibadlong siya ni Cyprian of Carthage. Council of Nicaea, ang mga canons, all ecumenical canons dili pabor sa inyo ha. Kaya ang mga ecumenical canons sa canon number 2 sa Council of Constantinople nagsulti nga ang bishop local region diha lang tama ning jurisdiction sa iyang local region. O sa Council of Chalcedon, canon number 28, walay katungod ang isa ka bishop nga mudumala sa laing bishop. So kanang Petrine primacy ninyo or papal primacy ninyo, wala na siya sa ecumenical council o wala na siya sa Kristyanismo, sa Catholic Church. When I say Catholic Church, I am referring to the Western and Eastern churches nga ang nagdumala na is mga ecumenical councils o mga college of bishops or mga tanan nga mga bishop dili ingon nga gipanguluhan sa usa lang ka leader which is ang Santo Papa nga inyo ra pong pundok sa Roma, inyo ra ng pundok. Pero tungod kay si Pope Leo nag-insist o ang mga bishop sa Rome nga nag-insist nga ilaha gid ang masunod muna natunga ang simbahan na Eastern o Western. Gilabay mo sa mga Eastern churches, wala mo giila tungod kay ang inyong claim sa inyong Santo Papa ninyo sayop og dili madawat sa Kristendom. So kamo ang gitawag nga sulpot. Kay nga naman ang tibuok Kristyanismo isa ra gid na sila og ang mga leader ana ga-decide pinaagi sa mga councils dili isa ka bishop. Pero nagbuot-buot ang bishop sa Roma gikan kang Stephen niya si Leo nag-insist na pero gi-reject na sa mga council kay dili sila mudawat nga dunay isa ka leader nila. Kanang inyong claim nga namoy connection sa apostoles bakak na wala man may connection sa apostoles. In the first place, kung i-base nimo sa Lucas 3 o sa Juan 8, ang basihan sa connection kang Abraham pinagis pinuhatan. Therefore, likewise, ang inyo kay dito gid mo sa connection sa mga apostoles which is wrong historically in the first place. Kaya nga naman, si Cletus wala sa Biblia. Si Ignatius dili apostoles, so wala sila katungod. Ikatulo, si Peter, wala siya nahimong bishop sa Rome. Ang nag-claim ana si Eusebius lang. Si Eusebius o si Irenaeus. Si Eusebius o si Irenaeus, dili sila mga eyewitnesses. Wala sila nakakita kang Pablo, ila ra nang tumutumo. O si Irenaeus, wala nakasapon, ila Pedro. Dili po sila mga apostoles. So dili contemporaneous ang inyong evidence nga si Peter tuwa sa Roma. Ang nagsulat og letter sa Roma, si Apostle Paul, dili si Peter. Og never naging bishop si Peter nga imong mabasa diha sa Biblia. Ang dia is elder lang siya pero wala siya nahimong bishop sa Roma. Inyo hara nang buhat-buhat sa Roma nga nahimo siyang bishop dito for 25 years but that is wrong. Pagkauman inyong gipalabas nga si Peter kuno naagbilan siyang bishopric dito kang Linus, pagkauman kang Cletus, which is wrong and it is not historical o kana siya nga claim na buhat lang sa 4th century. Dili na siya sa 1st century sa apostolic period. Inyo hara ng claim and that is historically wrong and not valid o dili pud proven sa history and not even in the Bible. Dili na siya ma-prove sa Bible kanang inyong claim. So wala mo'y connection sa apostoles in terms of doctrine and in terms of apostolicity. Wala mo nagkasapon nya mag-claim baya ang inyong mga pare nga gikan daw layo ra kay sa Badista kay 1844 sila nya kata kay 325 sa Nicaea. One holy Catholic Apostolic Church. Di ba? One holy Apostolic Catholic Church.
Muna ilang ginaklaim. Kay dito daw sila sa Council of Nicaea. Ang pangutana, kinsa man ang nagbuo sa Council of Nicaea nga mga bishop? Naabay Bishop of Rome dito, wala? Naabay Bishop of Rome sa Council of Nicaea sa pagbuo ng creed nila nga nagtuo ako. Asa may bishop sa Roma dito? Wala. Kay mga absinot ang inyong mga bishop. Wala mo dito. So ang nagbuhat anak kasagaran ang mga bishop sa East og si Athanasius, primarily si Athanasius, which is the court bishop of Constantine, and he is the bishop of Alexandria. Dili Roma ang Alexandria, lahi ang Roma. Nya unsa may connection ninyo ni Athanasius? Nga si Athanasius is bishop of the East man, dili man siya bishop sa Roma. Ang bishop sa Roma at that time is si Bishop Sylvester. Absent siya sa Council of Nicaea. So unsay connection niyo sa Nicaea? Wala. Giangkon lang ninyo ang creed sa Nicaea, pero actually wala mo'y participation dito. Wala mo'y participation niya. Moingon din mga kami man ang nag-approve sa mga canon sa Council of Nicaea. Bisan pag nag-approve ang inyong bishop o wala, it doesn't matter kay ang decision sa great church or sa ecumenical councils o sa Catholic churches is pinaagi sa mga bishops. Dili isa lang ang magdesisyon, daghan muna siya ang Catholic Church. So inyo kay isa raman ang decision sa tupaparaman, therefore sekta ang inyong relihiyon. Dili mo matawag nga church, sekta ang inyong relihiyon. O wala mo'y apostolic connection. Madawat na ninyo kay sa binuhatan, sabog man mo, daghan mo gipang patay, namoy inquisition, namoy out to the faith, gipang patay ninyo ang mga reformers, gipang patay ninyo pati si Galileo, gipatay ninyo scientist, gipatay ninyo sa inyong binuhatan, murderer inyong binuhatan. So layo kayo mo sa pagka-Kristyanismo, gifulfill ninyo ang prophecy ni Kristo sa John 16 verse 2. Atong basahon og balik no? Kamu man sa John 16 verse 2, Juan 16 verse 2. Kamu ni pagapagulaon kamo nila sa mga sinaguga ug moabot pa ang takna nga kinsa ang mupatay kaninyo maguna-huna nga siya naghatag sa pag-alagad sa Dios. Kamu man naguna-una mo nga sa inyong inquisition, sa inyong pagpanglutos sa mga Kristiyano, nag-alagad mo sa Ginoo. Manong gipatay mo yung mga Laudinsians o mga Albinges. Nga karon nangayog pasaylo si Pope John Paul sa iyang nabuhat sa mga Laudinsians. Ganun mangayog man siya pasaylo, so pasayop siya. So padili infallible inyong sa Papa. So pasayop ang bakak ang doktrina sa inyong papal infallibility. Katong 1869 o 1870, bakak. Kaya nga nangayog man siya pasaylo. Nangayog pasaylo pero wala na usab ang doktrina sa Roman Catholic Church. Bisan pag nangayog pasaylo nga daghan mo gipang patay, therefore kay wala man na usab, maulang gihapon ang inyong doktrina, maulang gihapon inyong buhaton kung makapabor mo sa politika. Mamatay lang gihapon mo mga tao. Labaw pa na sa abortion. Gitago-taguan lang sa inyong mga teacher sa high school ba? Kani mga ni-graduate og high school, wa mo kabalo nga sa world history ang Roman Catholic Church daghan gigipang patay. Labaw pa mo sa mga ISIS, labaw pa mo sa mga terorista. Nagmugna mo og inquisition. Inggit ang nagbuhat ana si Pope Innocent nga dili inosente. Unsa pa man ang inyong justification nga matawag mo nga namoy connection sa mga apostoles, kaya wala man may connection sa mga apostoles. Historically speaking, si Peter wala man nagbilin og authority kang Linus or kang Cletus, kay wala may gisultihan si Peter nga naa siya successor. Si Pablo noon na siya gibilin nga murag successor niya, which is si Timothy. Dili si Clement of Rome, dili si Clement of Alexandria. Wala. Kamo lang ang nag-claim ana nga si Pablo dito sa kang Clement of Rome, pero wala. Therefore si Clement of Rome inyong Santo Papa, pero dili man kay si Pedro gid ninyo ha, kay si Pedro gid ang next nga kanang gibinlan gid ni Kristo sa Yahweh. Nya si Pedro wala man siya nahimong bishop sa Roma, namatay man siya sa Roma, gipatay man siya sa mga Romanista, wala siya nahimong bishop sa Roma. Si Peter wala nagstay sa Rome para mag-bishop dito. Bakak na siya nga history. Si Eusebius ang nagsulti ana
og si Eusebius dili siya eyewitnesses, gibuhat ra na sa time ni Eusebius, gire-write ning history during the time of Constantine. Gire-write man ganit ni Eusebius, ang history ni Constantine katong 325 AD katong nangaon sila kay gusto ipalabas ni Constantine nga ibutang diha nga nakakita ko atong pagtabok na ko sa river, nakakita ko atong cross, i-rewrite diha mo to, gi-rewrite ni Eusebius. Pero sa una nga pagsulat sa history ato ni Eusebius bahin sa account ni Constantine, wala to siya nga conversion story, wala to'y cross dito. Kanang cross nga history sa 325 AD ra na siya, sa time nga kanang hapit na sila magbuo og Council of Nicaea. Originally wala, kay kung moadto ka sa Roma, sa Italy, sa Vatican, imo makita ng ark ni Constantine nga dako kay nga gipahimo gid niya. Nga dito nakadaog siya sa iyang away atong isa ka emperor. Wala gid kay makita nga Christian symbol dito. Sa iyang pagkonpuros gid mga pagan symbol. Ang mga sanina sa mga pari, ang mga ilahang mga kalo nila Mithraism ug Apollos, naa dito ang kaning hulagway ni Apollos. Walay connection sa Christianity si Constantine. So kanang inyong gibarugan ninyo baka, kanang gibarugan ninyo nga gikan mo sa apostoles, that is fraud, bakak. Dili ninyo na ma-prove sa history nga kamo gikan mo sa mga apostoles except sa pagpamakak. Kay sa binuhatan sayop ang inyuhang pundok. Kay nga naman daghan mo mga rebulto, wala nagsugo ang apostoles nga magbutang og mga rebulto og Santo Niño og Junior Santo Niño og Senior Santo Niño og magsimba og Sunday, magkaon og mga buboy. Wala nagsulti ang mga apostoles ana. Inyo hara nang buot-buot sa Roma og wala nagitudlo sa mga apostoles. Ikaduha, wala mo'y linya didto sa mga apostoles kay ang inyo 16 ka buok inyong mga apostolic fathers, ang apostles 12 ra na sila ka buok, 13 si Pablo. Gidugangan ninyo Irenaeus, gidugangan ninyo og Ignatius, gidugangan ninyo Clement nga mga dili man na apostoles, nya gihimo ninyo ang ilang sinulat kuno nga authority nga parehara kuno ka Pablo. Dili na sila authority o dili na doktrina ang ilang gipangsulat kay dili sila mga apostoles. So wala mo'y connection sa mga apostoles. O wala po nagtudlo si Ignatius of Antioch nga magsimba og rebulto, magbuhat og rebulto. Wala po nagtudlo ang mga anti-Nicene fathers nga magbuhat og rebulto, mag-recite og Hail Mary. Inyo ra na. And you should understand that as a Christian, you have no right to make new articles of faith. Igo ra mo mag-confirm kung unsa ang nasa mga apostoles nga gipangsulti og nasa Biblia. Walay katungod ang Santo Papa mag-define og bag-o or maghimo og mag-promulgate og bag-o nga doctrine. Himuingon mo nga ang gigapos sa langit ay ang gigapos sa yuta ginapos pud sa langit. Nakasabot mo sa Greek anang Mateo 16:19. Nakasabot mo ana. Inyo mo ko mga pare, wa mo ko itunto no Greek, nagbulakbol mo sa Greek, mo dili mo kasabot unsay syntax sa Greek. Mo na magpataka lang mag-interpret kay inyong gibasihan Latin, which is mag-struggle po inyong pare og tunog Latin. Sa Mateo 16:8 ug 19, ang kanang bind og loose diya, gapos o badbad diya, ang tense ana sa Greek is perfect passive participle, meaning having been bound or having been loosed. Nagapos na daan sa langit, igapos ninyo sa yuta. Having been bound, meaning nagapos na daan sa langit, igapos ninyo. Igo lang mag-confirm ang mga apostoles sa unsay na desisyonan sa langit. Asa man ang makita ang nadesisyonan sa langit? Makita sa sinulat sa mga propeta. Therefore, wala mo sa posisyon nga magbuhat og doktrina. Nga bag-o, igo ra mo mag-confirm. Mo bitaw nga mga protestante, allergic kayo ng mga bag-o nga mga doktrina. Ang basihan ra sa mga protestante is sumala ra pod sa mga gibarugan sa mga apostoles, Biblia ra gyapon. Dili nga magbuhat og doktrina. Sama-sama gibuhat sa inyong mga santo papa nga nagpataka lag buhat og doktrina nga wala sa Biblia. Ug nagsulti-sulti nga nami authority kay gitugyan mi ni Kristo. Habay Kristo nagtugyan sa inyo og doktrina. Tudlo dis Kristo nga magtudlo sa inyo, magbuhat mo rebulto.
nga magsimba mo Sunday nga himuon yung rest day ang Sunday. Si Constantine may nagsulti na sa inyo ha. Kinsa pa? Sylvester, kinsa pa palaban ninyo? Kana si Justin Martyr nga nag-gather daw on Sunday. That is a forged document. Og si Ignatius of Antioch pod kanang iyang gisulti nga Magnesian letter nga attributed sa iya, dili pod na siya Lord's Day, kundi Lord's life na, living according to the Lord's life. Dili na Lord's Day. Nahimo na lang Lord's Day sa inyuhang mga 19th century nga mga translator, nga mga bakak nga mga translators. So, how can you justify your connection sa mga apostoles nga wala man may connection sa mga apostoles? Absent man gani mo sa mga ecumenical councils sa Nicaea, wala mo dito. Wala pa'y structure ang inyong organization sa time before sa Nicaea, kay wala pa mo nag-exist sa time sa Nicaea. Before sa time sa Nicaea, wala pa mo nag-exist. Nag-exist lang mo as a legitimate institution tungod sa existence sa inyong mga bishop sa Roma. Ug gitagaan mo og authority sa Justinian Code atong 533 AD. Muna nga nagpatawag mo, nagitawag mo nga mga Catholic Christians. Di lagi mo makontento og word nga Christians nga nasa buhat 11:26. Gusto gid mo Catholic. Kay gusto gid ninyo lahi ang sikta. Kay mga sikta ra na sila kamugid ang Catholic. Pero dili mo universal kay ngano man. Sikta ra mo kay ngano man. Dili man mo nag-decide according to the Catholicity or according to the universal decision of the bishops. Ang gusto ninyo, ang inyo lang bishop sa Roma ang masulod na decision, which is sectarian ang inyong kategory. Sekta gid mo. Di mo matawag na church. Kay kung church pa mo, magpailalom mo sa council, magpailalom mo sa decision sa mga bishops, mo na matawag na Catholic Church. Pero kay dili, kay gusto gid niyo Roman primacy or papal primacy, papal supremacy or Petrine primacy. So therefore, ang kategory ninyo is sikta. Gi-reject mo sa mga ecumenical councils, gi-reject mo sa mga Eastern bishops. So kamo karon nag-ana na lang mo, isa inyuhang ga-decide sa inyo ang Santo Papa. Pero piki. Kay wala may decision sa anti-Nicene o sa Nicene o post-Nicene nga mga canons o mga bishops sa ana nga mga church fathers nga ang Roma dunay katungod nga monolithic leadership nga siya magdumala sa Kristendom, gi-reject na siya nga klaseng panguna-una. As early as sa time ni Stephen, Bishop of Rome of Leo, gi-reject ni Cyprian of Calcutta, gi-reject sa mga church councils. So unsa pa may naong ninyo ipakita sa kalibutan nga mga dapat isa ra gyud. Isa pero piki. Isa pero piki. Wala mo kasabot sa Roma unang Korinto 11:19 nga naag yung mga pagbahin-bahin. Wala mo kasabot ana. Roma 11:19. No, dili Roma, Korinto. Sorry. 1 Korinto 11:19. Kay aduna usab gayod ing mga herehiya diha kaninyo aron ang mga gipakaayo kaninyo madayag ang inyo sa inyong taliwala. Kung sa English pa, divisions man kuning naa adre. Divisions. For there must be also heresies among you, that they which are approved may be made manifest among you. Naagyo ng mga heresies among you. Di mo makaklaim na kami gid ang insakto kato heretic. So for example, moingon mo Trinity, kay ang dili mo believe sa Trinity is heretic. Ang pangutana, nag-endorse ba mga apostles og Trinity? Wala. Inyo ra ng terminology o isa pa bahin sa kaning inyuhang kanang gi-claim ninyo nga kamo ang gikan sa mga apostoles. Unsa pa ang inyuhang mga kaning justification? Papal primacy,
historically claim gikan kang Peter, Linus o Cletus or Anakletos pisat. Sa doktrina pisat. Dili mo apostolic. Wala mo i-claim sa Council of Nicaea kay wala mo dito. Walay Bishop of Rome dito sa council. Absent si Bishop Sylvester. Absent pod inyong mga bishop sa tanan nga ecumenical councils. Tanan nga ecumenical councils absent ang inyong mga bishop. So wala mo'y katakos mag-angkon sa Catholic Church nga inyo ng monopoly kay wala mo'y participation sa mga ecumenical council. Sulpot ra mo. So ang challenge na ko sa inyo is i-prove ninyo kung asa mo nahimong apostolic or na-connect sa mga apostoles. No? Asa mo na-connect. Kay kung tan-aw ni doktrina ni Pablo o ni Pedro, wala man nag endorse si Peter og si Paul og Hail Mary full of grace, balik-balik sumay-sumay nga ampo unya pagkaman ng mga rebulto at tubangon nimo niya si Mary kuno ang comediatrix. Wala nag-endorse si Pablo og si Pedro ana. Wala po nag-endorse si Pablo og si Pedro nga magtapok sa Sunday tungod kay Sunday ang rest day niya misa. Kanang inyong misa, kanang inyong Eucharist, that is cannibalism. Bawal ang dugo, ang hilaw nga dugo og unod, and what you are doing in the mass is cannibalism. Niningon pa mo nga sacrifice na, that is blasphemy. Kay kaisa lang namatay si Kristo, inyong gihalad kadaghan nga times, you cannot stop abusing the blood of Christ. So dakong idolatry, dakong blasphemy ninyong gibuhat. Number 3, gihimo ninyo ang image ni Kristo nga rebulto. Gidugangan pag ginyog santo ninyo. Mo na ulaw anak mo matas mo atubang sa Ginoo nya pagko man nimo nga rebulto daghan kayo magsimba-simba mo dito. Bawal na. Tanaw nimo sa Exodus 20 verse 4 og 5, Deuteronomy 7, 5, 25, 26, ipaguba man gani ang mga rebulto, gidaghan ninyo inyong rebulto. Unya ang naa sa Deuteronomy 27 verse 15, tinonglo ang magkupot og rebulto sa ilang balay. Ito pa tinonglo mo. Nya sa Isaiah 44 verse 9 to 20, bugok ang magbuhat og rebulto sama sa ilang gibuhat ng mga rebulto. Mora gyapon sa Jeremias 20 versikulo I'm not sure with my record. Tanaw na ko ang Jeremiah 10 hangtod sa 15. Nagkuhag kahoy, pagkahuman, gibutang diri, gipasan, gibuhat, pwede ra pud isugnod. Muna inyong kaimtang. Nga mingon mo man mo nagisiba, wala ging isiba nya ngano magbuhat no ana. Nga wa man mo sugwa sa mga apostoles ana, gakapoy-kapoy ra mo sa inyong kaugalingon, gasamok-samok ra ng inyong mga doktrina sa kalibutan, ginasamok ninyo, ginalibog ninyo mga Kristiyano. Ug nahulog mo katawanan sa kalibutan. Nya pagkawan mo angkon mo karon nga gikan mo sa apostoles, wala mo'y connection dito, bakak na inyong claim. Historically speaking, biblically speaking, doctrinally speaking, wala mo sa connection sa mga apostoles. Giilad ninyo ang mga tao for how many years? Og dako na nga sala, and we are here to expose it. And we will continue to expose it. Yang inyong religion, fraud. Kaya wala mo na subay sa mga writings sa mga church fathers. Wala mo na subay sa mga ecumenical councils o sa ilang mga decisions niya. Igiangkon ra ninyo. O karon, unsa pa man ang inyong claims nga makasulti mo, nga gikan mo sa apostoles. Sige daw. Cletus, panos naman na. Linus, panos na. Kinsa pa? Athanasius, absent man mo dito. Absent mo sa ecumenical council sa Nicaea. Tanan nga ecumenical councils, absent ang mga bishop sa Roma. So wala mo'y katungod mag-claim nga naa mo dito. Ning sulpot ra mo. Bisan ka ng term nga one holy Catholic and Apostolic Church, kinsa may nagbutang ana? Ang mga bishop ba sa Roma or ang mga bishop sa East, which is karon mga Eastern Orthodox? Sila, dili ka mo. Si Athanasius ang nag-coin anang word ug ang iyang mga kauban nga bishop, ang bishop sa Roma absent that time. So wala mo'y katungod mag-claim
wala mo'y katungod mag-claim sa one holy Catholic and Apostolic Church kay absent ang inyong mga bishop sa Roma. Wala pud mo katungod mag-claim nga dito mo sa Apostoles kay si Pedro wala na himong bishop sa Roma, bakak na ni Eusebius. Iya ra nang bana-bana og si Eusebius dili siya eyewitness sa time ni Pedro kay wa pa siya na anak ato, og si Irenaeus dili pud siya eyewitness. So walay makapasulti nga si Peter tuwa sa Roma nga mga kung basahon nimo ang Book of Acts, si Peter na adto sa Antioch og most of their days didto sa Jerusalem, dili sa Roma. So kung basahon nimong Book of Acts, wala gid mo'y proof nga si Peter og si Pablo ni adto sa Roma. Kamuray nagbuot-buot ana. Ug ang inyong mga facts o basis si Eusebius ra og si Irenaeus, which is not valid kay dili sila mga apostoles, dili sila contemporaneous eyewitnesses. Therefore, ang inyong claim nga gikan mo sa mga apostoles is false, bakak, and fraud. Therefore, your religion is wrong and your religion is a false religion. Sige daw. Ipakita sa kuha historically, biblically, doctrinally, and apostolically kung asa mo mulugar sa mga writing sa mga apostles. Di-claim pa niyo sa Maria nga inyong Mama Mary. Anak ba di mong Maria? Anak ba di mong Maria? Hudiyo man si Maria. Mga Romanista man mo. Wa magay isa gi-claim nga inahan ni Kristo kani ana isa nga mo ni akong inahan ug akong mga igsuon kato nagtuman sa kabuton sa wa gid niya gitawag ni Kristo si Maria nga iyang inahan. Wa gid. Ang tawag niya kang Mary is Guni sa Greek, meaning kung sa modern translation pa lady is a term of respect. Lady or babae or lady. Wa niya gitawag nga mother. So mula na ako ang challenge sa inyo which dili ninyo matubag o kabalo ko dili ninyo ma-probe o dili ninyo saysay sa history o sa Biblia o sa doktrina nga gikan mo sa apostoles. Kay dito na magbase sa binuhatan. Moingon mo one faith, one baptism. Ang baptism niyo sayop. One faith, ang inyong faith sayop. One Lord, ang inyong Lord, Trinity. Di na mao. Kay ang Trinity is God without body parts. One divine being in three persons. Wala na sa Bible. Ang nasa Bible is isa ra gid ka Dios o isa ka Ginoo. Wala gisulti diya nga 1 in 3. Wala pud gisulti diya nga without body parts kay ang Ginoo dunay lawas. Kung basahon niyo sa Daniel 7, duna gid siya corporeal, nagid siya makita gid siya sa mata kay nakita gid ni Daniel sa Daniel 7 di man gud mo gabasa og Daniel og Revelation mo ng mga bulok kay mo sa propesya. So kanang Trinity ninyo nga definition sa Ginoo mo yung one Lord is bakak na sayop na di na valid, dili na mao, dili na sa apostolic, dili po na sa biblical, inyo hara na sa Roma ug wala po may katungod magsulti sa uban nga heretic. Kamo ang heretic. Inyong religion ang heretical. Kay daghan mo mga doctrines o mga claims nga heretical nga wala na ayon sa mga writing sa mga church fathers, wala pud na ayon sa writing sa mga apostoles ug wala pud na ayon sa writing sa Ginoo sa Old Testament o sa ipangsulti ni Kristo. By the way, there is no such thing as Old Testament. Kamu rin nagbuhat-buhat ang itawag ninyo old. Kamu lang ang nag-invento ana nga old. Wala mo'y nasulti nga mga doctrine nga nasang-ayon kundili ang inyo pulos supak tanan sa Bible. Inyong rest day ninyo is Sunday which is wrong and fake and Roman. Gisupak po din yung sugo sa Ginoo nga dili magbuhat og mga rebulto og mga larawan. Inyong gisupak, rebuild mo, heretic ang inyong sikta. Daghan po mo gipangpatay nga mga tao kay dili mo sunod sa inyong buhat-buhat pa mo inquisition. Sulay buhat karon ng inquisition ninyo. Ay magdi mo mabunalan. Autodape ninyo, sulay karon. Pangpuspusan din mo. Di na mag-ubra ng inyong kuan. Ano di man mo kagaong sa mga politika karon? Mura na inyo ipa-impeach niyo sa Sara?
Ha? Ipa-impeach niyo si Sara niya, nagtapok-tapok mga religious order ko, no? Pilapil mo politika. Muna inyo ang gahom. Unsa pa? Kanang inyong confessional ninyo sayop. Dili pwede mangumpisal anang inyong lahi man ang inyong kumpisal kay sa mga pari man. Nga sa Bible mangumpisal ka dili man sa pari dito man sa karniro. Therefore your confessional system is not a Christian practice. Kaya ang sa James, ang mabasa nimo sa James, confess your faults one to another. Dito ka one to another mag-confess ka sa bisan kinsa. Ang inyo sa pari lang. Ang sa Bible, ang pari kitang tanan mga pari. Dili mga yunoko ang inyong mga pare niyo, dili man minyo. Kaulo ra po na magtambag-tambag mo dito sa mga tao sa inyong mga sakop ninyo, mga bahin sa mga kanay mga issue sa paminyo ng pamilya niyo. Pagka man dili mga pamilyado inyong mga pare, pakauaw man na eh. Huwag mo'y katungod mag-istorya-istorya na sa mga tao, kaluod ba ninyo tanahon good? Luod kayo ninyong ginabuhat. No. Confess your faults one to another, James 5:16, and pray for one another. Wala gisulti niya nga mag-confess ka sa mga priest, pero kung mga igagpasaylo dito ka kang Kristo. 1 John 1 verse 9, He is faithful and just to forgive your sins. Dili mga pare ang pasaylo ninyo. O 1 John 2 verse 1, if any man sin, we have an advocate. Ang advocate dili si Maria kundi si Kristo. O siya pud ang mediator. So therefore, kay si Kristo ang mediator, tungod kay si Kristo ang mediator, based sa Hebrews 12, based sa Hebrews 2, Hebrews 2, verse 17 ug 18, ug Hebrews 4, 14 ug 16, kay si Kristo man ang atong labaw nga pari, ug siya pud ang mediator. Kanang inyong Santo Papa, walay pulos, useless, it's just a pageantry, puno og clown, it's a dynasty of clowns, and antichrist. Wala na siya sa Bible. Gisupak ninyong gisulti ni Kristo sa Matthew 23 verse 9, call no man your father upon the earth. Tingala bitaw ko kay nagkanbas pa ko dito nagkanbas pa ko sa Burungan, na ko gikanbasan nga pare. Tingnan ko sa sekretary nga, father daw akong tawag. Wa na ko sa tawag ang father eh. Kung tawag ko man ta kag father nga bawal man na. Gibawal ni Kristo. Yung mingon mo nga, di mo mutawag og father sa inyong amahan. Ang kanang Matthew 23 verse 9, 8 to 12, father na siya in a religious context, as a religious title, sama sa master, rabbi, o father kadang tulo. Unya, inyo kadang inyong gibuhat ninyo, that is a direct insult and that is a direct violation sa commandment ni Jesus Christ. Saro di mo kabantay? Nabugo na gid mo sa inyong ribulto. Kay daghan mo ribulto. Muna nakapabugo ninyo. Sa Isaiah 44 ang magkupot og ribulto sama ra pud sila kabugo. Mo bitaw nga kamo, di mo mupakli sa inyong Biblia, mo adto mo sa inyong simbahan mo, magmisa mo, di mo mupakli. Kay nga naman nadlok mo, kay basig maigo mo. Kay ang teaching sa inyong simbahan, punos ta ng supak sa Biblia. Pag mabasa mo sa Biblia, supak simbahan ang teaching. Muna di mo mamasa Biblia. Kami pangutan amin niyo sa Biblia, bali-balihan ninyo ni. Kami. Di ba to bagon ta mo? Tubagon gid mo. Pero kamo, mayra mo musulti nga, ay, kuan man, palusot din mo, kuan, sa inyong ribulto, kay nado'y Ark of the Covenant daw ko, no? O, yung ano, wala pa mo yung Ark of the Covenant sa inyo, O. Kaya dili mo mga Hudiyo, niya, mangupya madimog Ark of the Covenant sa Hudiyo, kay muna niyang basihan sa mga ribulto, sa to pa, nagpaka-Hudiyo mo nga piki. Nangupya mo Ark of the Covenant, pero piki. Kaya wa ninyo kuha atong 10 commandments nga nasa tunga-tunga, nga nasa sulod sa Ark of the Covenant, which is 10 commandments, kaya naigo mo sa duha ka mga sugo, sugo batok sa ribulto, og sugo nga santoson ang Sabado, naigo mo ng duha ka mga sugo sa Ginoo. Munang dili mo mutarog sa Ark of the Covenant, og dili po ninyo kuhaon ang pagka-Hudiyo wholesale, kaya naman, pagano man mo? Bisa kung sa inyo pangatarungan, wala mo'y historical or apostolic contemporaneous witness nga ang inyohang mga bishop is gikan sa apostolis. Kaya nga no, Katoliko rito si Ignatius of Antioch ba?
Sultihi ko og teaching ni Ignatius of Antioch na nagsulti nga mag-Hail Mary nga ang bishop sa Roma is infallible, nga magrosaryo, magbuhat og rebulto. Sultihi daw ko ana. Kung naabay gisulti si Ignatius of Antioch. Nga ang Sunday ang rest day. Sunday ang rest day. Wala nagsulti si Ignatius nang gisulti niya kay Lord's Life dili Lord's Day. Pati po si Irenaeus, walay rebulto nga inyo makit-an diya. Kinsa pa sa mga anti-Nicene fathers ang makasulti nga nag-coincide sa inyong teaching para makaklaim mo nga didto gid mo sa mga apostoles. Nagpababa na gani ko sa inyo. Kaya ang akong gi-cite is ang mga fathers nga post-apostolic, dili na mga apostoles. Diha pa lang daan, sabog na mo, wala mo'y claim diya, kay wala mo'y connection diya, kay wala pa mo nag-exist anang time. Kay ang basis sa existence sa church at that time is ang mga decision, collegial consensus, o unsa man, collective episcopal governance. Collective meaning sila tanan nag-agree bahin sa church protocols. Dili pareha sa inyo nga ang inyong bishop nagbuot-buot, which is sikta na mo. Sikta na mo. Anti-Nicene fathers, bulok ang inyong mga historians. Nicene fathers, bulok inyong mga historians. Wala mo kabalo nga wala mo dito. Wala pud mo o gina-ignore lang ninyo nga ang basis sa decision making is silang tanan ga decide. Dili pwede isa-isa ang magbuot-buot. Sa pa. So, diya pa lang daan. Wala pa ko nag-touch sa writing sa mga apostles sa wala pa na ako gitouch ang writing sa mga apostles. Diin kamo makalugar o makaklaim kuno mo nga gikan mo sa mga apostoles. Kay klarong istorya wala mo'y basihan nga dito mo sa apostoles. Dili man kani mo makaprove nga dito mo sa mga church council kay absent inyong mga church fathers, absinot ang mga bishop sa Roma sa tanan nga ecumenical councils, sa tanan nga ecumenical councils gikan sa 325 AD down to 8th century sa Second Council of Nicaea, absent ang mga bishop sa Roma. So wala mo'y claim sa Catholicity. Catholicity. Wala mo'y claim isip Catholic Church. Ang inyong claim is Roman Catholic Church Ramo. Dili mo Catholic Church. Ang Catholic Church is composed of Bishop of East and West na nag-agree. Mo bitaw nga nahimo ng schism tungod kay ni Buto. Kay wa gyud ganahi ang mga bishop sa mga East anang decision diya sa Roma. Labi na si Stephen atong 3rd century og si Leo nga nagbuot-buot nga gusto gid sila nga papal primacy. Roman primacy. Wala pa man ang papal kay kanang term nga pope is anachronistic. Nakasabot mo anachronistic. Anachronistic. Kana bitong term or idea sa karon inyong gibutang sa karaan nga panahon. For example, si Peter gitawag ninyo pope. Bag-o ra man ang pope. Ang kanang term nga pope with the English word ganay o sa tunga, that is in the mid-high English century vocabulary. Wala na siya nag-exist sa una. And that is an English term. Dili na siya Latin term. Ang inyong mga bishop gitawag nagpapa boring Latin. Boring Latin. Nigamit mo English, gidawat ninyong English, kay para kuno, naay kaning something as sound of dignity ang inyong bishop nga gitawag og pope. But before that, dili pope ang inyong bishop. Bishop of Rome. Ug hangtod karon ang inyong bishop of Rome, ang official title is only a bishop of Rome. He is not a pope. Kamukha mo rin nagtawag po na kung mutawag po mo po na is bawal kay sugo ni Kristo sa Matthew 23 verse 9, dili ka magatawag og bisan kinsa nga imong aman ibabaw sa yuta. Ug kada nga context is a religious context. So ang gibuhat sa Roman Catholic Church nga nagpatawag og father sa ilang mga obispo silang Santo Papa is bakak og sayop. Kinsa man ang tunay nga Santo Papa nasa sa John 17 verse 11. Basa pa gud sa Latin. John 17:11. Santo Papa, Holy Father, ang Diyos nga amahan mo na gitawag ni Kristo nga Santo Papa. Kanang sa Roma, piki na. Di na pwede tawagon og Papa.
kamo rin nagtawag-tawag ana og Santo Papa. Pero piki na wa gid kay babasa diya nga silat sa mga apostoles nga nagpatawag si Peter si Pablo gani itawag ni Peter nga brother Paul brother man gani ang titulo. Si Peter ba? Si Peter gitawag ni si Pablo gitawag ni Peter nga brother Paul. Sa ikaduhang Pedro 3 bersikulo 15. And account that the long suffering of our Lord is salvation, even our beloved brother Paul, according to the wisdom given unto him, hath written unto you. Tanaw tos Bisaya. Beloved brother Paul, wa gid tawagan ni Peter si Paul nga father as a title. Gitawag ba father si Pedro? Gitaw. Daghan pa kog masulti ani kanang inyong papal infallibility kung tan-aw ninyo sa buhat Putso 14 buhat Putso 14 si Pedro gipadala sa mga apostoles niya sa Galatians 2 verse 15 gibadlong siyang Pablo. So pa pinadala lang si Pedro, meaning nag-agree siya sa mga decision sa mga bishops. Dili nga siya ang nagdesisyon. Ano to sa kuan. Guba naman na daan yung Petrine primacy, wa mo basihan ana. Kay wala man nahimong bishop si Peter sa Roma, bakat mo na. Ay gid mo tuwa ng inyong nga pare nga magsulti nga Pedro kanu na sa Roma kay bakak na di na tinuod. 3:15. Og ilhon ninyo nga ang pagkamapailobon sa atong Ginoo mao ang kaluwasan sumala usab sa gisulat kaninyo sa atong hinigugmang igsoon nga si Pablo gitawag ba niya Father? Yano ra kay mo makapader-pader sa inyong mga pare mga piki. Di man gani na amahan gani. Yunok ko man ang inyong mga pader. Kapon mga hermit o mga mongha wala nagsugo sa Kristo nga moadto ka sa monasteryo og sa nanire para magmongha-mongha didto. Kaninyong sistema sa monasteryo og sa inyong nanire ninyo is wrong. It's not in the Bible. Ito nga, it's not in the Bible nga, nagsugo man si Kristo. Ay, una siya nagsugo, anak. Kaya si Kristo, yung kinabuhi niya, active dito sa mga tao. Kanang inyuhang, kanang ginahimo ninyo, nga ginasegregate ninyo yung mga leader ninyo, nga dili magminyo, nga dito magtumpok-tumpok mo sa isang lugar, is not biblical. It's the doctrine of the devils. Sa 1 Timothy 4 verse 3, 1-3. 1 Timothy 4 verse 1-3. Draw. Now the Spirit speaketh expressly in the later times, some shall depart from the faith, giving heed to the seducing spirits and doctrines of devils. Unsa daw kuno ning doctrines of devils? Forbidding to marry. Anong gihimo ninyong protocol? Yung moingon day mo free man siya magminyo o dili, pero gihimo ninyong protocol. Sango gyapon mo sa 1 Timothy 3 verse 1-7. 1 Timothy 3 verse 1-7 nga dapat a bishop then must be blameless, the husband of one wife. Ano inyong bishop wala man namin nyo. Binuang ng inyuhang sikta ha. Kung sa Sabadista, before ka magdala og church, dapat pamilyado ka. Para kabalo ka magdala og simbahan. Kanang inyo clown. Sama ng inyuhang kuan pundok Wa man timpla. Nga nagapugong sa pagpangasawa. Doktrina sa yawa limbong sa espiritu og mga pagtulunan sa mga yawa. 1 Timothy 4 verse 1-3. Tawag pa niyo Father, tanan gid yung doktrina og tanan structure sin man supak gid sa Biblia tinuod lang. Kanang purgatory wa gid basyan. Kwarta ra giapas ana. Napamoy indulgences.
Sama ng doktrina ng indulgence. Natukod ang inyong simbahan sa Roma nga dako kay nga St. Peter's Basilica nga mag-adto-adto mo didto nga gwapo kay tanawon, pero ang kapalit ana pangwarta na sa indulgences halina sa mga kwarta sa mga tao nga inyong giilad kay kuno mapasaylo daw kuno kumuhatag ana munang monumento na sa bakak ng inyong Vatican Basilica. Muingon pa mo nga ang simbahan ninyo sa Katoliko dito sa kuan sa California wala nasunog. Nasunog man sulod. Ang gawa siguro dili pero ang sulod interior nasunog eh. Sunog kayo. Layo ra sa barista nga way tatsa. So karon mo na akong challenge sa inyo which is kabalo ko nga di mo makatubag kay wala mo ikatubag. Kay ngano sayop inyong gibarugan. Dili mo makaprove sa Bible o sa history nga kamo na connect sa mga apostoles in terms of doctrine, in terms of bishopric connection. Ang kanang mga claim ninyo nga nagbutang si Pedro og ingon ani nagbutang ari didto ug siya ingon ana na sa 4th century na nasulat. Si Eusebius ang nagsulat ana ug si Eusebius dili siya eyewitness sa mga apostoles ug si Irenaeus dili pod siya eyewitness ug dili pod siya apostles. So historically speaking wala moy basis o dili mo makaprove nga gikan mo sa apostoles. Sa councils of mga churches, wala mo dito, absent ang mga bishop of Rome, so wala mo i-claim sa mga councils. So dili mo katolik, siktara mo sa Roma. Sa pag-compile sa Bible, si Jerome gireject ang apokrypha. Si Eusebius mo gihapon nagkabalo siya nga dili canonical ang apokrypha ug si Origen dili pod. Mao pod ang tanak mopod ang tanan nga mga bishop sa Roma, tanan nga mga church council except lang siguro sa Council of Carthage ug sa Hippo atong sa time ni Agustin kana ra pong duha nga council which is dili ecumenical nga council. Ang Council of Laodicea nagsulti sa ilang kanon nga muni mga libro ang canonical except lang ang Revelation. Pero si Athanasius kid ang definitive kay kompleto siya giapil gyud ang Revelation sa iyahang 39th annual Easter letter sa atong 367 AD gi-spell out gid niya ang apokrypha dili canonical. Og si Jerome nga nagsulat sa Vulgate nagtranslate sa Vulgate gibutang gid niya sa Prologos Galiatos nga dili canonical ang apokrypha. Hangtod naabot sa Council of Trent si Cardinal Cajetan nagsulti ka ang kani nga libro dili angay nga buhatan og doktrina og faith. So kanang inyong Biblia is heretical. Ug inyong sekta ug inyong pundok sa Roma is heretical. Ug kamo mga heretics. Kung i-base sa mga decision sa mga church councils ug sa mga church fathers. Kaya wala siya nag-endorse ang Santo Papa ninyo. Kanang inyong pundok ninyo nga papasi, wala na gi-endorse sa mga ecumenical councils ug sa mga church fathers. Kamo rin nag-invento na heretic ang inyong religion. Samot na ng inyong mga Maria nga daga na puno mo sa ribulto, di mo kay heretic lang pagano gid mo. Dakong sala ng inyong gibuhat sa Ginoo. Nya mag-claim pa mo nga inyo ang Bible. Bay inyo ang Bible. Kamo nagkanunay sa Bible? May prueba ninyo. Moingon mo sa Council of Rome katong 382 AD, walay Council of Rome nga nahitabo. I tell you, walay nahitabo nga Council of Rome atong 382. Inventora na atong document 100 years after katong Gelasianum Decretum nga kana pod nga document nga forged document napoy mga embellishment around 519 AD to 519 to 593 AD na mga embellishment sa Spain ug sa France gidugangan na pod sa 800 to 900 AD gidugangan. Pero wala na gyud gilista, wala pod nag-mention ang Council of Trent o Catechism of the Council of Trent, wala po na gi-mention ni Cardinal Cajetan nga dunay Council of Rome na hitabo. Nga nagsulti si Damasus, Bishop of Rome nga mo ni ang librong i-canonize, wala. Kana siya nga claim si W.A. Jurgens lang ang nagkuha to 1970 nga dunay Council of Rome kuno na hitabo. O katong sa 18th century pod nga writer ninyo. Pero sa Council of Trent o before wala, no such thing as Council of Rome nga nahitabo. So pamakak ang inyong gibuhat. Ang Bible gisulat sa mga Hudiyo, gisulat sa mga apostoles o gi-agree sa mga church fathers.
og sa mga ecumenical councils gisulat ni Jerome, og si Jerome pagsulat niya na sa 382 unya gi-revise niya sa 405 AD nga patay na si Damasus. Way labot ang apokripa. Gi-mention gid dito ang apokripa is dili canonical. Ug ang pagsulat ni Jerome ana dili according sa Council of Rome, kun dili private lang nga pagsulti ni Damasus sa iyaha. Dili to pinaagi sa council. Walay Roman Catholic Church nga nagmando kang Jerome nga magbuhat ana, si Damasus lang to in a private letter or in a private negotiation between Damasus I and Jerome nga nabuhat tong Bulgit. Ana translate ang Bulgit. Dili ang Council of Rome kay wala lagi Council of Rome nga nahitabo. Kamo ray nag-invento ng Council of Rome, wala nahitabo nga Council of Rome. Therefore tanang claim ninyo bikan sa Bible nga kamo ang nagmugda is bakak. Claim ninyo nga kanang gikan mo sa apostles bakak. Ang inyong mga church fathers ninyo dili way labot ang anti-Nicene o post-Nicene fathers tsaka dili na sila mga Roman Catholics ug wala pud sila nag-agree nga ang bishop sa Roma is labaw sa head of all churches. Kinsa man din nagpasiulo anang idea nga dapat ang bishop sa Roma mo'y labaw sa tanan Christian churches. Justinian Code atong 533 AD. Emperor de ito ang nagsulti nga dapat labaw gid ang inyong bishop. Pero gi-reject na sa mga ecumenical council sa bishop sa mga East kana nga klase nga opinion. Bisan pag si Justinian ang nagsulti ana. Di lagi kita nang equal, lagi patas lagi. So kay inyo gi-insist man gid ninyo nga si Peter lang gid ingon ana, therefore sekta mo. Dili mo church. Nagbuot-buot mo desisyon kay si Peter mismo wa pud kay makita sa opinion ni Peter nga iyang desisyon ang tuman. Kay tan-awan nimo sa first council sa Jerusalem sa Acts 15, si James ang nagdesisyon dili si Pedro. Dili si Pedro moingon mo nga si Peter man to ang nag-initiate ato mo tong gisakyan na po dili no. Dili si Peter ang nagdesisyon, si James. Here my counsel give audience. Ang kanang gisulti ni Pablo dia is ni James is sa Acts 15 dara Acts 15 verse si 14 ni adto si Pedro. Pero kadugayan si James ang nagdesisyon. For Moses in the old time, therefore my sentence sa verse 15 verse 19. Therefore my sentence is or egokrino. Egokrino. Muana po ang mga Catholic apologists na egokrino, may opinion ra daw. Di na opinion. Kay ang krino dia ay judge. Bisan sa inyong mga libro ninyo, mga kanang Bible translated ninyo, mga Catholic Bibles ninyo, my verdict is this ang nabutang. Klaro pa kaayo, verdict ang inyong pag-translate sa egokrino. Sa Buhat 15 versikulo 19. Therefore my sentence is this, or ego, my sentence, or krino, or to judge. To judge. Diyan yung makitaan nga si James ang ga-decide, dili si Pedro. So, muna, kung makita nimo sa Book of Acts, si James ang leader sa church. Kung makita nimo sa church council, iyang tingog ang masunod. Ipadala niya si Pedro, ipadala lang sa church si Pedro katong Acts 8, Buhat 8:14. Now when the apostles which were at Jerusalem heard that Samaria had received the word of God, they sent Peter and John. Kinsa nagpadala? When the apostles, ang mga apostoles, gipadala nila si Peter o si John. Dili nga si Peter gipadala ni sugo oron sa diya, dili. Baliktad, ang mga apostoles tanan gipadala nila si Peter o si John. Wala kay mabasa sa Biblia nga Petrine supremacy. Pwede Petrine primacy nga si Peter ang permi una gimensyon, pero wala nagpasabot nga si Peter na himong Lord or na authority sa tanan nga apostoles. Kay kung napasay apostoles sa tanan-tanan, kung si Peter napasay katungod tanan-tanan sa mga apostoles, ngano maglalis man sila kinsay labaw sa ilaha. Niingon pag ni Kristo sa Juan
21. Unsa iyang gisulti? 21 versikulo 23. Kasi Peter manghilabot man gid sa sitwasyon ni John. Pero mga Katoliko kusog mong manghilabot sa mga Protestante sa unang panahon. Karon hilabtan pud mo. Balos-balos lang ni karon. Kamo na po hilabtan karon kay bakak man yung pagtulunan. Di ni mo sugot ka magsige pa mo pamakak. 21 verse 23. Busa kining sultiha nabantog ngadto sa mga kaigsunan nga kadtong tinun-una dili mamatay apan si Hesus wala misulti kaniya ang nga siya dili mamatay kung buot ko nga siya magpabilin hangtod nga ako muanhi unsay labot mo mupod ingon ni Peter daw. Jesus said to him sa 22. Si Jesus miingon kaniya kay niingon mo ko si Pedro nga unsay buhaton aning tawhana ug si Jesus miingon kaniya kung ako buot nga siya magpabilin hangtod sa ako muanhi unsay labot mo. Musunod ka kanako. Numunot ka kanako or follow daw me. Meaning walay kalambigitan si Peter nga iyang desisyon ang matuman. Si Kristo ang sundon, si Kristo ang labaw. Sa Protestante, si Kristo ang labaw, dili si Pedro. Sa Katoliko, si Pedro daw kuno ang labaw. Kanus ana himong labaw si Pedro ninyo? Katoliko ba si Pedro? Ha? Bishop pa si Pedro sa Roma. Nagsimba pa atubang ba rebulto si Pedro, nag-recite pa sa Hail Mary. Naba kay mabasa sa sinulat ni Pedro ug ni Apostol Paul nga nagsulti sila nga kumuampo ka mag-recite kag Hail Mary o kapila o rosaryo? Wala. So, therefore kanang inyo ang tinunan niyo but baka di na biblical. O kanang Hail Mary diya sa Lucas, greetings man ni Gabriel in tawag gihimo man yung ampo. Inyo pang inyong ipaggawa sa inyong ampo nga at the hour of our death. Sa at the hour of death si Maria ang muluwas ninyo. Di na ko ikuan akong kaugalingon kang Maria ig matay ko eh. Di man gyapon mo or kita, di gyapon ta mga luwas. Bisan pag muingon tag si Kristo nang bahala sa akong ginhawa inig mamatay ko. Kung ang kasing-kasing hugaw ug ang paghinulsol peke. Therefore, before ta mga matay, sigurohon nga ang kasing-kasing nato ang paghinulsol is limpyo. Nga kanang kung what if tagaan kag ikaduhang kinabuhi, testingan sa Ginoo kung muotro ba kag dili. Pero kung muotro lang gyapon kay nadlok ra kag matay, therefore peke ang imong paghinulsol. Di gyapon madawat imong repentance. Nagtawag-tawag lang kas Ginoo, nagtawag-tawag ka kang Maria pero mo kasing-kasing mo buling, di gyapon na valid kay walay impure nga kasaka sa langit, walay hugaw makasaka dito. No unrighteous person can enter heaven. Di na makaluwas ninyo ng inyong pag rosaryo. Kay no unrighteous person can enter heaven. Tulira gid inyong kinabuhi. Asa nang mabasa? 1 Corinto 6, 9 ug 10. Napo diya sa Revelation 21 verse 8 o Revelation 22 verse 15. Nanay mga tao diya nga di makasaka didto. Dili na moingon mo nga at the hour of our death kay kung libakira kang namatay palahubog kang mamatay inigpatay nimo palahubog yapon ka inigkabanhaw nimo palahubog yapon ka walay mausab sa imuha. Maulang gyapon ka dili purgatorio makausab nimo. Walay kwarta, walay misa makausab ninyo, mulang gyapon na. Huwag din yung timanan. Kay inig mamatay mo kung unsa inyong kinaiya. Horizontally unconscious below the ground, mulang gyapon mo. Dili mo mausab. Pagkabanhaw ninyo, mulang gyapon ang inyong kinaiya nga gipakita sa inyong balay o sa inyong silingan o sa inyong relative, maulang gyapon na. Hangtod sa pagbalik ni Kristo, mulang gyapon. So karon muna akong challenge sa inyo nga mga Katoliko, nga Romano Katoliko, kabalo ko dili mo makatubag. Wala mo connection sa mga apostoles in terms of doctrine, in terms of history, and in terms of the writings of the church fathers. Wala mo connection dito kay absent yung mga church bishop inyong doktrina sayop ug wala mo sa tunada nga mag-claim nga Catholic Church mo kay Roman Catholic mo kay ang term nga Catholic is kuan na siya
Eastern and Western churches ug wala nag-recognize sa Santo Papa isip head or arbiter or promulgator of rules. So wala may connection dito.